Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Kung hindi ka makaka-relate or makaresonate dito sa reading, okay lang yon. May mga next readings pa tayo. Okay? So, let's start your reading. You do have here the Lovers. This is Gemini energy. So, sa nakikita natin dito, pwedeng may mga bagay sa'yo ngayon wherein this could be a relationship, partnership. Ayan, tapos with the Temperance, nakikita natin yung patience mo pagdating dito sa bagay na to. Kumbaga parang etong connection na to with the Three of Pentacles, nagkakaroon ng growth ngayon eh. Kumbaga hindi yan ganyan dati. Pwedeng maraming naging experience yan, lalo na with the Magician, na nabago ngayon. No? In the past, pwedeng one of you or, this is a connection wherein magkarelasyon, no? Pwedeng dati, isa sa inyo naging makasarili. Pero ngayon, pwedeng natutunan nyo na magparaya or magbigay naman. And if ever, yung mga, alam mo, Virgos, they are known for being perfectionist, detail-oriented. So, pwedeng isa ito sa part mo na natutunan mong not all the time is kailangan pansinin yung mga detalye or maging perfectionist pagdating sa person na mahal mo. No? So, pwedeng part of you is tinry mo or natutunan mo tanggapin kung ano yung mga flaws or kahinaan or hindi maganda sa nakikita mo sa person na kakonect mo. So, ito yung grow ng relationship, ng connection kasi nababawasan yung fights, yung away, arguments, ganyan. And nakikita natin dito, ang focus mo ngayon is regarding growth pagdating sa sarili mo, especially pagdating sa usaping money. Okay, you're trying to save money, you're trying to focus on your finances, ayan, rather than focusing sa pinaka problema ng relasyon or ng sitwasyon mo with this person. Okay. So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa life? By the way, if you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. Yan, pa-comment na lang kahit heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Okay, so you do have here the Emperor. This is Aries energy. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So, Seven of Wands is at the bottom of the deck. I feel like itong person na to is wala siya sa so this is not the person na kakonect mo ngayon. I'm seeing another person with the Emperor energy. Masyado siyang tahimik lang, ganun. Parang typical na, kasi when I see the Emperor card, nakikita ko ito as a father figure eh. Alam mo yung father or mostly, no, sa mga tatay, they are like, parang nandyan, pero akala mo lang, baliwala ka sa kanila or what, pero hindi lang talaga sila open pagdating sa emotions, hindi sila palasabi or hindi sila don't tell me yung iba sa inyo kung yung tatay mo ganun, pero mostly sa tatay, pag pinortray siya, lalo sa mga palabas, pelikula, sila yung parang akala mo walang pakialam or yung emotion nila is hindi masyadong open, unlike mother or yung mga nanay, no? Pero yung nakikita natin, this person is really like that. Pero deep inside, nandun yung care at pagmamahal sa nitong person na to. And nandun, I feel like this is different person na may pagkakagusto sa'yo. Kasi nakikita natin yung word na sana. Na parang itong person na to, nandun yung parang sana
kasama kita, sana ako na lang siya, parang ganon. So, may inggit na ganon, na nararamdaman siya towards the person, nakakonect mo ngayon. And with the 7 of Wands, yan, nakikita natin, this person is out of the picture. So, wala talaga siya dito. Wala siya sa nakikita mo or nagpapakita, nagpapapansin sa'yo, hindi ko siya nakikitang ganon. So, itong person na to, pwedeng alam niya kung ano yung meron na relationship mo sa iba, and from that, nakikita natin yung pagka-inggit niya doon, kasi parang sana ako na lang siya. Yun yung nakikita natin dito sa person na to. So, ano yung emotions ninyo sa isa't isa? I feel like you are manifesting a lot of stuff ngayon. Especially yung iba sa inyo bago matulog, yan. Either nagmamanifest or through prayers. Ayan, pinananalangin na sana maging ganito, sana maging ganyan. And ito yung may kinalaman sa iyong recognition, accomplishment, success. So, nandito yung focus mo eh. Gusto mo maging successful, gusto mong ma-recognize ka. And the Fool is here. This is your person. Emotion niya para sa'yo. The Sun. So, nakikita natin this person is okay. Nakaramdam tayo ng negative energy dito or reversal with the Sun. Nakuha ko siya as a reversal card. So, babasahin ko siyang as a reverse, and 9 of Swords is here. Hindi siya happy ngayon. I feel like may mga choices itong person na to, lalo na with the Fool, na parang ngayon pinagsisisihan niya. Nasasaktan tong person na to. I feel like ginagampanan niya yung responsibility niya ngayon, responsibilidad niya pagdating sa pamilya niya or pagdating sa mga tao sa paligid niya. Pero part of this person is napipilitan kasi siya kasi responsibilidad niya yon. Pero hindi siya ganun ka-happy sa kung ano man yung sitwasyon na yon. So, with the 7 of Swords, nandun yung nakakaroon ng pag-iwas din sa'yo itong person na to, pagkakalayo distance sa inyong dalawa. Pero para kasing wala siyang choice. Kailangan niya dumistansya or kailangan niya lumayo. Especially, na ikaw nga ay may kakonect ng iba na parang itong person na to, masaya ka naman na, parang ganon. Hindi kita para gambalain pa. Although gusto ko ng maging parte ng buhay mo, pero alam ko makakagulo lang ako. Okay? And so, nasasaktan tong person na to with the 9 of Swords and with the Fool. Alam niya sa sarili niya, naging tanga siya eh. And pinagsisisihan niya yung decision na yon at pinagsisisihan niya na siya ay masyado nagmadali. And with the Sun, this is in reverse, nakikita natin, hindi talaga siya masaya. This person is, nakikita pa nga natin yung nagkikrave eh. So, parang nagkikrave siya ng attention or ng connection mula sa'yo. And, nahiya din siya kasi the Page of Swords, this is showing to me as gusto niya rin na mapansin mo siya, pero alam niya na hindi siya kapansin-pansin ngayon. Parang mas more on nakakahiya. No? Lalo na kung makikipag-connect or communicate siya sa'yo, tapos wala naman siyang maipagmamalaki or wala siyang maipapakita sa'yo na something. No? Okay, so, what will happen in the near future sa inyong dalawa? I feel like yung iba sa inyo, you could be listening sa frequency music, mga ganyan. Or, kung hindi man frequency music, basta panpatulog mo yung YouTube. Any video. Kahit ako. Yung iba dyan, guilty, no? Nanonood ng tarot reading, pero pampatulog. Ginawa mo nang lalabay yung yung boses ko. Anyway, for 2 of Pentacles is here.
The Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Cups. One more card. The Hanged Man, the Eight of Cups. Nakita tayo ng gitara dito. Oh. I don't know if you're playing guitar, you love playing guitar or what. Or, recently lang may mga inayos kong gitara. Two of Pentacles. Take only what resonates. Okay lang kung hindi. I can see money. Well, Four of Pentacles, nakikita natin dito na may something kang itinatago. Pero pag nailabas mo to, there's something na magigain or makukuha mo out of this. Yung iba could be talents, skills, or tinatago, hidden talents, hidden skills. Pero with the Nine of Cups, magigain ka dito ng recognition. Marami makakapansin sa'yo. You will even gain awards dito. Tapos, nakikita natin mga respeto mula sa ibang tao. And with the Two of Pentacles, you have a lot of things to offer. Kung ano man ito, nakikita natin, pera to eh. So, kung ano man yung nakatago na skills mo, talents mo, or maybe even hobby. No, nakikita natin na pwedeng pagkakitaan mo ito in the near future. At hindi lang yan, marami ang makakapansin ito, marirecognize ka, mabibigyan ka ng awards, yung iba sa inyo. And yeah, the advice for you is to be you. Ilabas mo yung pagiging ikaw talaga. Okay? And then, the person that you're dealing with, the Hanged Man, of course, this person is patiently waiting. Wala lang talaga siya magawa. Eight of Cups. In the future, the word is target. Yun yung pumapasok sa mind ko ngayon. Like the word target. So, parang itong person na to, target kanya. So, maghihintay talaga siya ngayon. I don't feel like magte-take siya ng actions agad-agad. But with the Knight of Pentacles, pag nagkaroon ng pagkakataon, magte-take talaga siya ng action or mag-offer siya ng something sa'yo. Okay? Para nakikita natin wala siyang gagawin or wala siyang actions, but rather, meron sa tamang panahon. Pero nakikita niya, hindi pa kasi yon sa ngayon. Okay? Pero nandun yung, if ever magkakaroon ng pagkakataon, nandito ako. Mag-offer talaga ako ng something sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.